Welcome to Donmar TV News Channel. Tuloy-tuloy, unhampered, unchallenged, at walang ginagawa ang mga school administration na ito sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. UP is not a university of the Communist Party of the Philippines. UP is the university of the people. It is the university of the ordinary people. Libo-libong kabataan ng mga magsasakat, mga manggagawa ang hindi makapasok sa UP dahil sa standard nito, and yet ilang daan lang naman sila dyan sa UP, pero parang pagmamayari ng Communist Party of the Philippines, NPA, NDF ang UP at ang PUP. That has to be stopped. Yes. And there should be an intervention to that, either by way of revising and reviewing the charter of UP and PUP at ibasura ang lahat ng mga subcultural, institutional encroachment na ginawa nila Joma Sison inside UP. And we call on the UP administration, Chancellor Nemenso, magpakatotoo ka, sir. Are you for the government or are you for the CPP, NPA, NDF? I will give the chance sa aking mga kasama. Ito galing UP to. At siya ang magpapatotoo. At siya ang mananawagan din sa... We are not against UP per se. We are against the inutil and the apathetic position that the administration of UP right now, and since for a long time, they are taking the people for a ride. Kung UP okay lang maging NPA, nasasayang ang pondo ng bayan. I'll give it to Kaamihan. Thank you so much, sir. Yes, good afternoon. Good evening. After hapon pa pala. I'll take off my mask para wala naman tayong tinatago. So yun. Yes, hindi naman alumno siguro kasi hindi ako nakagraduate, but I came from the University of the Philippines. To view things objectively, we don't intend to demonize the University of the Philippines by calling some circumstances na may mga recruitment na nangyayari sa loob ng University of the Philippines para yung mga estudyante ay ma-radicalize at maging membro ng NPA. In fact, ako personally, I promote democratic activism na dapat yung mga estudyante dapat pa rin talagang lumahok sa kung ano yung mga usapin sa lipunan, gaya ng pagtaas ng matrikula, pagtaas ng presyo ng bilhin, etc. But ito yung medyo interesting na dapat nating ma-pose as a challenge to the UP administration na are we gonna tolerate the recruitment of the youth and students inside the university para dalhin at maging mga red fighters ng New People's Army. And sa amin, bilang organization ng mga former cadres, we formed Sambayanan. Tumatayo kami sa paninindigan na dapat yung university ay maging venue for academic freedom, yes, but at the same time, it should not promote anything that pushes its students towards terrorism and armed struggle. Malinaw yan. Kasi hindi pwedeng walain yung academic freedom. We should still promote academic freedom inside the universities, but that should not warrant anything that would push students to become red fighters of the NPA or any other illegal and terroristic activities. Taga-PUP ito si IB. Yes, sir. State University niyan, Mindanao State University. Actually, I came from Mindanao State University, General Santos City. Yes, I took up AB Political Science when I was student before. Yung usapin dito, actually, sa loob ng paaralan, nililinaw natin na yung mga paaralan naman ay marketplace of ideas yan. Actually, pinupush nga nila yung tinatawag na academic freedom, and kami din, kinikilala namin yun. Kailangan maging objective lang tayo sa pananaw natin sa paaralan. Actually, hindi naman masyadong marami yung mga aktivista. No? Yung activist organization sa loob ng paaralan, ilan lang yan sila, pero it happen sila yung maiingay. Kaya seemingly, parang napakalakas nila. Actually, that's deception. No? They are just using Sun Tzu's principle na kung mahina ka, you should appear to be strong using propaganda. Yes. Kaya lumalabas na parang napakalakas nila sa UP, napakalakas na sa UP at iba sa PUP at saka iba pang mga colleges and universities nationwide. Now, ang kailangan lang naman talaga gawin, especially doon sa mga universities and colleges na pagmamayari ng Estado, kailangang ayusin, kausapin yung chancellor, yung president, yung administration to do their job. Kasi ang nangyayari, napapabayaan sila.
majority of the students and other constituents sa loob ng paaralan itahimik kasi. Pero yung majority dyan, ako, paniwalang-paniwala ko na ayaw nila ng revolusyon. Kailangan lang talaga imulat sila na mayroong ganito at i-challenge sila into theoretical and ideological debate sa loob ng paaralan para hindi mamonopolize nung kaliwa. Yes. Lady? Si Shai Hello. Ka-Ivy. Yan. PUP bago maging NPA sa Cagayan Valley. Magandang hapon po sa ating lahat. Tama po yung sinasabi ng aking mga kasamahan, no, na sa mga state universities and colleges, malalim na po talaga yung infiltration. Una dyan, hindi lang po yan sa bahagi ng mga mag-aaral. Sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, kami po, naranasan po talaga namin na maging ang mga propesor hanggang sa nagdaang presidente ni De Guzman ay naaalyado at infiltrated talaga ng CPP at ng mga front organizations niya. Kaya, dapat mag-intervene na talaga ang government ano ang dapat gawin sa mga state universities and colleges na ito na pinapasok at ini-infiltrate ng CPP. At hindi lang basta ini-infiltrate, talagang nakukonduktahan niya na ano yung mangyayari dun sa loob ng pamantasan. Kaya nga sa loob ng pamantasan, meron kaming tinatawag dyan na Territorial Party Committee na siyang namumuno at nagkukondukta sa galaw ng mga aktivista sa loob ng paaralan para makapag-recruit at makapag-recruit. Kaya sa habang kasaysayan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas at ng Universidad ng Pilipinas, napakaraming naging kadre ng NPA at CPP. Napakahaba na ng mga listahan ng namatay mula sa mga universidad na ito. At hindi lang po sa mga state universities and colleges, maging sa mga kalapit universidad na to, halimbawa ang FEU, ang ang University of Santo Tomas, at iba pang mga PHEIs o private higher education institutions ay talagang nai-infiltrate. Sa nagdaang 2014, tsaka lang nabago ang Student Council ng PUP, ang SAMASA, dahil yung kalihim ng Territorial na Party Committee ay naging taga-UP. At nagsabi na kailangan tumayo tayo at tumindig tayo doon sa tama dahil sa matagal na panahon, minupolyo ng SAMASA yung student government sa PUP kung saan tahasang nagre-recruit at sinasabi doon na lumahok sa digmang bayan magtungo sa kanayunan. Doon, napalitan sila ng student council na speak. At doon, medyo humina talaga yung naging recruitment din sa loob ng pamantasan. Pero patuloy ang mga aktivista. Sa loob po ng pamantasan, pangunahing target talaga mga freshmen. Kasi yung ignorance, yung innocence ng freshman na bagong-bago dun sa loob ng pamantasan, pag binulaga talaga siya ng aktivismo, talagang mawiwindang siya. At dahil sinasabi nga nila kanina, napaka-idealistic daw ng mga kabataan. Totoo naman na ang kabataan ay maraming pangarap. Ang kabataan ay gusto niya ng pagbabago. Yun yung kanilang sinusumgaban. Ngayon, saan makikita ang mga kabataan sa kalunsuran? Sa loob ng pamantasan. Kaya dapat ang gobyerno tumindig din. Ano ang dapat nating gawin kung ito ang nagiging balon ng recruitment? Sir, yes. One follow-up? One follow-up. What can you say about Miss Sara Elago's statement na sinabi niya ay, inuulit ko, hindi ako NPA. Hindi ako NPA recruiter. Hindi po bahagi o front ng CPP ang Kabataan Party List. Hindi po NPA recruiter ang Kabataan Party List at hindi ito nagre-recruit ng NPA. What can you say about this? Well, we heard a lot from you kaganina sa Senate. So, anyone? Sige po. Again po, I reiterate, Kabataan Party List is a front organization of the Communist Party of the Philippines advancing the legal democratic mass movement. So, ini-explain po namin kanina na there is a correlation at saka mutual relationship yung legal democratic mass movement with the revolutionary underground mass movement. Siyempre, sa bahagi ni na Representative Sara Elago, they will not really admit categorically na sila ay front organization, sila nagre-recruit sa NPA, sila ay front organization ng CPP-NPA because dahil baka magaya sila sa amin na when we speak of the truth, what's behind the legal organization, they will be just like us who will be targeted by the CPP for assassination.
Thank you That's so much. why yung pag-deny nila, it just shows their loyalty to the Communist Party of the Philippines, not enduring any harm to their comrades who are still active. Thank you so much. Dagdag lang po. Yes po. Dagdag ka. Categorical answer. Tama naman po si Sara nang sinabi niya hindi ako NPA. Tama po yun. Pero he never mentioned na hindi siya membro ng partido ng CPP. Definitely, Sara Ilago is a member of Communist Party of the Philippines. Pero yung sinabi niyang hindi siya recruiter ng NPA, mali yun. Kasi the main recruiter of NPAs is CPP. The Communist Party. The Communist Party. Na hindi nga lang recruiter CPP yung nagtayo ng NPA. And therefore, Sara should took responsibility and accountability sa mga nangyayari sa kabundukan na ginagawa ng NPA. Yung mga atrocities at saka terroristic acts ng NPA, kailangan maging liable din si Sara kasi member siya ng partido. And Communist Party of the Philippines has the absolute leadership and authority and control over NPA. Si Congresswoman Sara Ilago, dahil siya ay representative ng Kabataan Party na itinayo ng CPP, member siya ng National Youth and Students Bureau, NYSB. At yan ay nasa ilalim ng NOD, National Organizations Department ng Central Committee Staff Organ. So ibig sabihin, ang trabaho niya, kumpasan, pamunuan, ang recruitment, infiltration, at pagbubuo ng iba't ibang organization underground and above ground sa hanay ng kabataan at estudyante sa buong Pilipinas. Yun ang trabaho niya. Ang kanyang kasalanan, sila ni Teddy Casino, sila Sarate, sila Gaite, sila Colmenares, ang tawag dyan, respondeat superior.